Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Si Sleeping Beauty, at si Little Mermaid. Kumusta, mga kabulilit? Kung iniisip ninyo, na alam na ninyo, ang mga kwento ni Sleeping Beauty, at Little Mermaid, mag-isip muli. Sa araw na ito, pagsasamahin natin, ang dalawang klasikong kwento, para makabuo ng isang kakaibang adventure. Kung handa na kayong malaibat, ang mundo ng mga prinsesa, kastilyo, at ilalim ng dagat, simulan na natin ang kwentuhan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, para sa mas marami pang, exciting na kwento. Isang araw, habang si Ariel ay masayang umaawit, kasama ang kanyang mga kaibigan, sa ilalim ng dagat, nakarinig siya ng kakaibang melodya, na tila nanggagaling, mula sa itaas ng karagatan. Ano kaya iyon? Tanong ni Ariel sa sarili. Palaging mausisa si Ariel, at hindi siya natatakot sa panganib. Pinili niyang sundan, ang tinig na iyon. At habang siya ay umaakyat, nakikita niya ang mga alon, na nagsasayaw, at ang liwanag ng araw, na kumikislap sa tubig. Sa kanyang pag-akyat, sa ibabaw ng dagat, nakita niya ang mga barko, at mga tao na naglalaro sa dalampasigan. Laking gulat niya, nang makita ang isang kastilyo, sa malayo. Tama ang aking hinala, ito ang kastilyo ni Aurora, sabi niya sa sarili. Ang tunog na kanyang naririnig, ay nagmumula sa loob ng kastilyo. At sa kabila ng kanyang takot, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pagdating sa kastilyo, nakita ni Ariel ang mga diwata, na abala sa kanilang mga gawain. Sinubukan nilang gisingin si Aurora, gamit ang kanilang mahikang awitin, ngunit walang nangyari. Bakit hindi siya nagigising? Dapat tayong maghanap, ng ibang paraan, sabi ng isa sa mga diwata. Tumayo si Ariel at nagpasya, na siya rin ay magiging bahagi ng solusyon. Pwede bang subukan kong umawit? Tanong niya sa mga diwata. Uy, sandali lang mga kaibigan. Alam nyo ba na sa kwento natin, ang pinakamagandang bahagi, ay parating pa lang. Kaya't wag muna kayong aalis, dahil tiyak na magugulat kayo, sa mga mangyayari. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-subscribe na at mag-like. Tingnan natin kung gaano pa karaming kabulilit ang sasama sa ating mga adventure. Pumayag ang mga diwata, kaya't umakyat si Ariel sa isang malaking bintana sa kastilyo. Habang nakatingala siya sa natutulog na prinsesa, pinilit niyang ipahayag ang kanyang puso sa pamamagitan ng isang awitin. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin, umaabot sa mga bituin, sa kalangitan at lumusong sa kaluluwa ng sinumang makarinig. Habang siya ay kumakanta, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay naging mabango, at ang mga bulaklak sa paligid ay nagumpisang mamukadkad. Isang mahiwagang enerhiya ang bumalot sa silid. At sa wakas, unti-unting nagbukas ang mga mata ni Aurora. Sino ka? Tanong niya sa takot at pagkalito. Ako si Ariel, isang kaibigan mula sa ilalim ng dagat, tugon ni Ariel. Sila ay nag-usap at nagpasya, na dapat silang magsanib puwersa, upang matuklasan ang dahilan, ng sumpang nagbigay, ng hindi matanggal, na tulog kay Aurora. Habang nagkukwentuhan sila, nalaman ni Ariel, na may isang masamang mangkukulam, na nagngangalang Maleficent, ang naglagay ng sumpa kay Aurora. Kailangan nating ipaglaban, ang mga magagandang bagay sa mundo, sabi ni Ariel. At dapat tayong magsanib ng lakas. Determinado si Ariel at Aurora, na itigil ang kasamaan ni Maleficent. Kaya't nagpasya silang tumungo, sa kagubatan kung saan naruroon, ang masamang mangkukulam. Sa kanilang paglalakbay,
nakatagpo sila ng maraming panganib at pagsubok. Kailangan nilang makahanap ng mga espesyal na bato na may kapangyarihang baligtarin ang sumpa. Sama ang mga diwata, naghanap sila ng mga bato sa ilalim ng dagat at sa mga bulubundukin. Nang magtagumpay sila sa paghahanap ng mga bato, nagbalik sila sa kastilyo at nag-organisa ng isang malaking seremonya. Si Ariel, kasama ang mga diwata, ay umawit ng isang napakalakas na kanta na ang bawat nota ay nagbigay ng liwanag at pag-asa. Habang sila'y kumakanta, ang kwarto ay napuno ng magic na mga ilaw. Maganda ang pakiramdam ni Ariel sa nangyayari na parabang nararamdaman niya ang kanilang tagumpay. Si Aurora ay nagdasal at nagbigay ng kanyang taimtim na puso sa mga bato. Umaasang ito ay magdadala ng magandang kinabukasan. Alam niyang ito ang tanging pagkakataon na matalo niya ang mangkukulam para hindi na siya muling bumalik sa napakahimbing na tulog. Habang umaawit sila, biglang bumangon si Maleficent mula sa kanyang nakatagang lugar. Galit na galit. Hindi ninyo ito matatalo. Ako ang pinamakapangyarihan sa lahat ng nilalang, sigaw niya. Pero sa kabila ng takot, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-awit. At sa isang iglap, naglitawan ang mga ilaw na nagpasabog ng kulay sa buong paligid. Ang mga bato ay nagbigay ng napakalakas na enerhiya na unti-unting bumagsak kay Maleficent. Nagpakita sa kanya ng kanyang tunay na anyo at siya ay naglaho na parang bula. Iyon ang katapusan ng kasamaan ng masamang bruha. Hindi na siya nakapaghasik ng lagim sa kahit kanino man. At doon nagtatapos ang kwento ng isang kakaibang pagsasanib ng mundo ni Sleeping Beauty at Little Mermaid. Mula noon, naging matalik silang magkaibigan na nagkakumustahan ng madalas. Minsan, si Aurora ang bumibisita kay Ariel sa dalampasigan. Sa ibang pagkakataon naman, si Ariel ang umaakyat sa palasyo ni Aurora. Pareho silang laging sabik sa kanilang pagkikita. At sila ay nagkukwentuhan at naglalaro ng mahabang oras. Kaya't mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na pumili, alin sa dalawa ang pipiliin ninyo? Mabuhay sa kastilyo ng prinsesa o lumangoy sa ilalim ng dagat bilang isang sirena? Nagulat ba kayo kung paano nagkakilala ang dalawang prinsesa? E-email ang inyong sagot sa nagpa-flash na email address sa screen. At huwag kalimutang i-share, like, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating adventure.